Yerbun, annyeonghaseyo. Welcome sa Sensei Oppa. Okay? So, nandito po tayo sa ating lesson 1. Okay? So, nandito po tayo sa sentence pattern. So, ito po yung paano mag-construct ng sentence ng sa Korean language. So, we have here the declarative sentence. Okay? So, this is the pattern. So, ito po yung pattern. So, ito yung napaka-importante. No? So, ito yung basic sa pag-construct ng sentence. So, kung napanood po yung ating part 1 about sa topic marker or subject particle. So, nandito na po siya. No? So, gagamitin na po natin itong subject particle. So, hiniwalay ko lang po muna siya ng lesson or ng topic para lubusan natin maintindihan ang paggamit ng topic marker na nun at un. Okay? So, this is the sentence pattern. Kung mapapansin niyo po, lahat ng gagawin nating sentence ay naka-pattern dito sa Korean language. So, ang Korean language po, ang kanilang pattern ay subject, object, verb. So, dito kasi tinatawag rin itong be verb. No? So, be verb. So, here, ito ang nun-un. So, ito nga ating topic marker. And we have the imnida. So, ang imnida, ang mag-end ang ating sentence. So, ang imnida, kadalasan nasa dulo or talagang nasa ending siya. Okay, so imnida read as imnida. Kung mapapansin niyo po, ito ay be up. Kung napag-aralan niyo na po yung character, so ang binabasa siya as imnida, pero sinusulat po siya as ibnida. Ginagamit yung be up at hindi ang miom. So, pwede po kayo pagkamali dito. So, baka magamit yung is yung miom, no? Yung M talaga. So, mali po yun. Although, tama yung reading, pero mali yung spelling. So, ayun. And ang imnida, ang katumbas na meaning niya sa English ay am, is, are. So, pag meron tayong na-encounter na sentence na may am, is, at are, so automatic po yan, ito na si imnida. So, wag na po kayong malilito. So, automatic, nasa ending na siya. Ito ang ating subject. So, ang subject natin pwedeng noun or pronoun. So, yung subject, syempre, yung tinutukoy. So, yung pinag-uusapan, no? Kanino tungkol, no? And then, itong noun natin, so ito, nag-i-indicate kung ano si subject o ano yung tungkol kay subject. Kasi sa noun na ito, pwedeng name ni subject, pwedeng occupation ni subject, or pwedeng nationality ni subject. So, yun po yung mga pwede natin gamitin sa sentence pattern na ito. So, ito po yung pinaka-umpisa or basic talaga. No? So, ito ay tinatawag na, again, na be verb. Okay? So, meron tayong sample dito. So, we have, I am a student. Okay, so ito yung English niya, no? So, kailangan lang natin i-translate dito sa Korean sentence or Korean pattern. So, first, kailangan lang natin identify kung sino yung subject and then kung ano yung noun natin. Okay? Sa sentence na ito, so makikita nyo, so sino ba yung pinaka-topic? So, yung pinag-uusapan, di ba? So, we have I. So, okay, siya na yung subject. And then, next natin is yung noun. Ano ba yung tumutukoy kay I? So, which is student. Okay, again, magtataka kayo. May naiwan pa tayo. So, we have a. Sabi ko nga, si am, is, are, automatic, imnida na yan siya. O nasa hulihan na yan. So, okay. So, next. So, translate natin. So, we have Jo. Again, alam na natin dapat ang paggamit ng topic marker. Okay, so nag-end si Jo sa vowel, kaya nun ang gagamitin natin. Okay, and then noun 2. So, ang student sa Korean language ay hakseng. Okay. So, hakseng, automatic, ang am, nasa dulo na yan. So, pag binasa natin, so, 저는 학생입니다. Ako, estudyante. Okay, so ako ay estudyante. So, parang ganun siya sa Tagalog. So, sa pattern na ito, pwede na kayo mag-introduce ng name nyo, no? Kung ano yung name mo, and then kung ano yung nationality mo, pwede mo rin sabihin dito, no? Jonun. So, pwedeng maraming gamiting noun. So, Jonun, kung name mo ay Lee Minho, so Jonun, Iminho, Imnida. Pwede rin namang Filipino. So, Jonun, Philippine Saram, Imnida. Again, ito po ay declarative. So, pag declarative, so statement. So, positive lang po ito. Statement lang. So, sinasabi mo lang. So, kaya dito, imnida dapat ang ending natin. Okay?
So, hindi pa po to negative, hindi pa to interrogative. So, more on statement lang. So, separate po yung lesson natin for negative and interrogative. So, dito po, next example natin. So, ang sentence po natin ito. So, he is a Filipino. So, again, dapat po ang mauna ay si subject. So, identify natin yung subject. Pangalawa, and yung topic marker, dapat meron yan. And then yung noun. And then last, lagi natin is yung imnida. So, lalagyan ko po ng number para malaman natin yung pagkakasunod-sunod. Okay, sa sentence na ito, mapapansin nyo, sino ba yung subject? Okay, so hanapin na po natin, i-translate na po natin. So, we have the subject. So, which is si Gu. Okay, ang he is Gu. Okay, so Gu. And then, topic marker natin, hanapin natin saan nag-end si Gu. So, sa vowel, kaya Gu, nun. So, yan na yan. And, next natin is yung noun 3. So, yung noun 3, ano ba yung noun 3 natin? Nagtutukoy kay he. So, which is Filipino. So, ito na yung ating number 3. So, ang Pilipino ay Philippine Saram. Okay. So, okay. So, yun yung number 3 natin. So, check natin na. So, 1, 2, and 3. So, last, automatic. Ito na. No? Sa dulo na yan. No? Wala ka nang babaguhin dyan. I-rewrite mo na lang kung memorize mo na. So, yon. So, Gonun, Philippine Saram, Imida. So, Gonun, Philippine Saram, Imida. So, yun po yung pag-translate ng English sentence to Korean language. Okay, para sa hindi pa gaano nakakabasa ng character, so lalagyan natin ng mga subtitle. Okay, so subtitle po, no? Okay, so we have Gu, and then we have Nun, and Philippine, and Saram, and Imnida. So, ayun po. Sana naintindihan niyo yung ating lesson or itong ating lesson 1. Or so kung meron po kayong question, so mag-comment lang po sa ating comment section. So yun lamang po. Kamsahamnida.